Inaakalang magpapabago ng global trade ang Northwest Passage. Pero kahit umatras na ang yelo, karamihan ng barko ay ayaw pa ring dumaan dito. Noong 2025, ang pandaigdigang merchant fleet ay may halos 119,000 na barko. Gayunpaman, habang ang Panama Canal ay nakakaranas ng makasaysayang tagtuyot at ang Suez ay nananatiling mapanganib na lugar para sa pandaigdigang politika, bukas na ang pinakatanyag na nakatagong ruta ng kalakalan sa mundo. Ngunit iniiwasan pa rin ito ng pandaigdigang pagpapadala. Lahat ng ito ay bumubuo ng palaisipan sa Arctic. Ngunit mas komplikado ito kaysa akala mo. Nawawala ang yelo, ngunit may mas mapanganib na bagong hadlang na lumilitaw. Bago ko talakayin, dapat mong maintindihan na ang pandaigdigang pagpapadala ay hindi batay sa tapang kundi sa pagiging predictable. Ang shortcut ay kapaki-pakinabang lang kung kaya itong schedule, masiguro, malagyan ng tauhan, at siguradong bukas pagdating ng barko. Diyan pumapasok ang Northwest Passage na sumusuway sa patakaran ng modernong kalakalan. Ang ruta ng pagpapadala ay hindi lang guhit sa mapa, kundi kontrata sa oras. Naka-schedule ang pantalan, booking, pwesto, crane at track. May takdang oras din ang customs. Kung hindi mo maabutan ng oras, hindi naghihintay ang sistema, umaandar ito nang wala ka at tumataas ang mga gastos. Noong Setyembre 2025, sumadsad ang Dutch na barkong motor vessel Thamesburg sa Franklin Strait. Kinailangan maglunsad ng isang rescue mission para lang maalis ito sa pagkakabara. Ganito ang realidad dito sa itaas. Isang maling desisyon, mapa o kondisyon at hindi ka lang naantala, nagyayelo ka na agad. Ang mahalaga ay hindi ang pinakamaikling ruta, kundi ang pinakamatatag. Sa mga hindi pamilyar, ang Northwest Passage ay tila tuwid na daan sa hilaga, ngunit isa talaga itong masalimuot na sapot ng ruta. Dumadaan ito sa Canadian Arctic Islands ng Siam, na raang milya mula Baffin Bay hanggang Beaufort Sea. Pero may gantimpala ang panganib na yon. Ang isang container ship na bumibiyahe mula New York papuntang Tokyo ay kailangang dumaan ngayon sa Panama Canal. Isang paglalakbay na humigit kumulang 9,700 nautical miles. Sa pamamagitan ng pagdaan sa Northwest Passage, ang paglalakbay na iyon ay bumababa sa humigit kumulang 7,000 nautical miles. Hindi lang ito tungkol sa pagtitipid ng oras, kundi pati na rin sa pagtitipid ng pera. Ang 10 hanggang 14 na araw na pagbawas sa paglalakbay ay nagreresulta sa mas kaunting konsumo ng gasolina. Sa industriya ng pagpapadala sa dagat na nagkakahalaga ng $14 na trilyong taon-taon, dapat ang Northwest Passage ang pinakamahalagang bahagi ng lupa sa mundo. Malinaw ang atraksyon nito. Nakita natin ang epekto kapag naipit ang barko sa Suez o bumaba ang tubig sa Panama Canal dahil sa climate change. Kailangan ng mundo ang rutang ito, pero para maintindihan kung bakit di pa ito nagagamit, dapat mong malaman ang papel ng lugar na ito sa mga barko at plano. Ang pandaigdigang pagpapadala ay hindi bumabagsak dahil sa malalaking sakuna, kundi sa maliliit na pagkabigo na kumakalat. Madalas, iniisip ng mga tao na ang pagpapadala ay isang simpleng karera. Maikli ang ruta, mabilis ang dating, pero hindi karera ang pandaigdigang pagpapadala. Episyente dapat. Hindi kumikita ang pinakamalalaking tagadala sa mabilis na biyahe, kundi sa paulit-ulit na libu-libong biyahe. Iyan ang dahilan kung bakit nakakainis ang Northwest Passage. Sa mapa, parang himala ito. Isang mas mabilis na ruta para sa pagpapadala at mas malaking kita. Pero sa totoo lang, nagdadala ito ng kawalang katiyakan sa isang sistemang ginawa para alisin ang kawalang katiyakan. At hanggat hindi umaabot sa ganoong antas ng pagiging maaasahan ang daanan, nananatili lang itong isang teorya. May mga yelong lumulutang dito. At kung gusto mo ng mga malalalim na talakayan tungkol sa heograpiya, siguraduhing pindutin ang subscribe button. Isa itong paraan para basagin ang yelo. Hindi dahil sa agham ng klima nagsimula ang paghahanap sa Northwest Passage, kundi dahil sa kasakiman at panahon ng eksplorasyon. Noong 1477, naglayag si Juan Cabot mula sa Inglaterra, umaasang makahanap ng kanlurang ruta papunta sa Seda at pampalasa ng Asya. Nabigo siya. Sa 3 siglo, naging libingan ng mga pangarap ng Europeo ang Arctic. Namatay si Sir Martin Frobisher noong 1570 at 70s. Sa unang paglalakbay niya, lumapag siya sa Baffin Island. Akala niya iyon ang lagusan. Nag-uwi siya ng gintong pirita na walang halaga. Pumalpak ang ikalawa at ikatlong pagtatangka niya at nalugi ang mga sumuporta sa kanya. Noong 1610, sinubukan ni Henry Hudson pero iniwan siya ng galit na tripulante sa Luke na ipinangalan sa kanya at hindi na siya nakita.
Ngunit walang kwento ang nagpapakita ng lubos na takot sa rehiyon. Tulad ng paglalakbay ni Sir John Franklin noong 1845, naglayag siya gamit ang dalawa sa pinaka-advanced na barko ng panahon ng Victoria, ang Her Majesty's Ship Erebus at Her Majesty's Ship Terror. Mas matibay ang mga ito, gawa sa bakal, may mga steam engine at may 3 taon na supply ng pagkain. Ang mga barko ay naglayag pahilaga at hindi na muling nakita sa loob ng 150 taon. Misteryo pa rin ang sinapit ng 129 na lalaking sakay ng barko. Natagpuan lang ang mga labi ng barko sa dagat noong 2014 at 2016. Ipinakita ng ebidensya mula sa mga libingan sa isla ng Beachy ang isang nakakatakot na pangyayari. Mga barkong naipit sa yelo ng taon, pagkalason sa tingga mula sa maling paggawa ng lata, gutom at kalaunan, kanibalismo. Mensahe mula sa Arctic, hindi ka tinatanggap dito. Noong 1903 at 3 lang tuluyang natawid ng Norweganong eksplorador na si Roald Amundsen ang daanan at ipinapakita ng kanyang tagumpay kung gaano kahirap ang ruta. 3 taon siyang nagtagal sa maliit na bangkang Joa. 2 taglamig din siyang naghintay bago lumuwag ang yelo para makadaan ang kanyang bangka. Nagawa niya ito at napatunayang umiiral ang ruta sa ika-20 siglo. Kaunti lang ang interes dito. Naging daanan lang ng icebreaker at submarino noong Cold War. Pero pagpasok natin sa dekada 2020, napansin ng mundo na ang dating di mapasok na pader ay nagsisimula ng gumuho. Akala mo siguro mas madali maglayag pagkaunti ang yelo, pero mali ka. Sa Arctic, mas masama pa ito dahil natutunaw ang matagal ng yelo dahil sa pag-init ng klima. Ang yelo ay hindi lang natutunaw, kundi nababasag at nagkakahiwa-hiwalay. Kaya nagiging gumagalaw na larangan ng panganib sa halip na madaling hulaan na pader. Isipin mo na lang itong parang nagyelong kalsada na naging ilog ng basag na salamin. Wala na ang malaking blok ng yelo, ngunit ngayon ang dagat ay puno ng palutang-lutang at nagsasalpukang piraso na naiipit sa makikitid na daanan na tinatawag na ice plugs. Isang araw bukas ang daan, kinabukasan naman maaaring harangan ng isang 10 milyang lapad ng basag-basag na yelo ang isang makipot na lagusan. Noong 2023, napilitan ang mga barko na bumalik o humanap ng masisilungan nang biglang nawala ang bukas na tubig sa ilang oras. Kahit ang mga satellite, di rin nila nasusolusyunan ito. May yelo na mababa ang lutang, pwedeng magdulot ng zero visibility ang hamog, at may mga tao sa tulay ng barko. Hindi ito tulad ng pagtawid sa Atlantic na naka-autopilot lang. Ito ay matinding paglalayag, tuloy-tuloy na pagmamasid at pagkukwenta. Pabugso-bugso ang tulog, laging mataas ang stress, at ang lamig ay nagpapabagal at nagpapapanganib sa bawat gawain. Hirap ang kagamitan, natatakpan ng yelo ang mga sensor, at delikado ang trabaho sa deck. Ang pagod ay nagpapabagal ng kilos at nagdudulot pa ng labis na kumpiyansa sa mapanganib na sandali. Kaya kakaiba ang Northwest Passage. Hindi ito nagiging isang highway sa Arctic, kundi nagiging isang kaguluhan. Para makapaglayag sa Northwest Passage, hindi sapat ang karaniwang kargamento. Kailangan ng kumpanya ng polar class na barkong mas matibay ang katawan. Mas mahal gawin ang mga barkong ito, mas mabigat at mas kaunti ang kayang dalhin na kargamento. Pero mas malakas din silang kumonsumo ng gasolina kapag hindi sila dumadaan sa yelo. Dahil malayo at delikado ang daan, kadalasan mas mataas ng hanggang 50% ang singil ng mga kumpanya ng siguro para sa isang biyahe lang. At yan ay kung sasagutin pa nila ito. Dagdag pa ang espesyal na barko, mas mataas na siguro at mabagal na biyahe, kaya nawawala na ang matitipid. Mas maikli ang ruta, mas mahal ang gastos. 4 na buwan lang bukas ito, Hulyo hanggang Oktubre. Delikado pa rin ito, pero mas maaasahan at kaakit-akit ang mga ruta ng Panama at Suez kahit may pagkaantala. At dito na pumapasok ang isa pang realidad. Makakatipid ka lang sa rutang ito kung mahusay kang dumaan, pero kadalasan mabagal at madalas ang pag-a-adjust sa Northwest Passage. Hindi ka lang pumipili ng ruta, binabawasan mo rin ang panganib. May mga desisyong di mo nararanasan sa karaniwang shipping lane. Magpapabagal ka ba kung mahina ang visibility? Magbabago ka ba ng ruta dahil gumalaw ang yelo? Magpapatuloy ka ba dahil sayang oras at gasolina ang paghihintay? Bawat desisyon sa Arctic ay may gastos. At madalas kailangan mong magdesisyon kahit kulang ang impormasyon. Kaya hindi ito umaasta na parang karaniwang shipping lane. Ang karaniwang ruta ng kalakalan ay pangkaraniwan lang. Itutok mo lang ang unahan ng barko at maglalayag ka na. Ang Northwest Passage ay mas kahawig ng isang obstacle course.
na maaaring magdulot ng napakadelikadong resulta. Kahit mas maikli ang distansya, pwedeng mas mabagal, mas delikado at mas magastos ang biyahe, kabaligtaran ng dahilan ng kita sa shipping. Sabihin na lang nating may tamang barko ka at handang sumugal, haharapin mo pa rin ang kawalan ng safety net. Isa ito sa pinakaliblib na lugar sa mundo at binabago ang lahat. Walang deep water port dito. Ginawa para sa 1,300 paa na container ship, ang Coast Guard ay may ilang luma ng icebreaker na nakakalat sa milyon-milyong milya kwadrado. Kaya kung may masamang mangyari, hindi mo agad matatawagan ang pinakamalapit na port para humingi ng tulong. Ilang araw pa bago dumating ang tulong. Kung masira ang makina mo dito, ang tulong ay darating sa loob ng 72 oras, depende sa panahon. Alam natin kung gaano kabilis lumala ang sitwasyon. Noong 2018 ang cruise ship na Academic Ioffe ay sumadsad at matagal pa rin dumating ang tulong dahil walang mabilis na tugon. Sa ganitong malawak at walang taong lugar, hindi lang pantalan kundi buong ekosistema ang kailangan sa makabagong kargamento. Mapagkakatiwala ang piloto, tugboat, gasolina, crane, imbakan, repair crew, pyesa. Halos lahat ng pangunahing ruta sa Northwest Passage ay may kakulangan, hindi lang isa. Mahal ang pagkaantala, pero kayang pamahalaan. Pwedeng lumihis o mag-refuel ang barko, magpalit ng crew o magbaba ng cargo. Nakakayanan ng sistema ang dagok. Halos walang sistema dito. Maliit na problema, agad lumalaki. Ang sirang pump, posibleng magdulot ng ilang araw na delay. Maaaring maipit ka dahil sa forecast at maghintay lang sa paggalaw ng yelo. Ang paggawa ng totoong infrastruktura ay talagang mahirap. Permafrost, matinding lamig, maikling oras, at marupok na supply. Sa karamihan ng lugar, umuunlad ang daungan dahil sa ekonomiya. Sa Arctic, kailangang likhain ang ekonomiya ng daungan habang nilalabanan ang kalikasan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito highway, kundi mapanganib na daanan lang na mas malala pa ang epekto ng mga aksidente. Sa may init na tubig, mahirap ang pagresponde sa mga oil spill, pero posible. Sa nagyayelong dagat, mas mabagal, mas mahirap, at minsan ay imposibleng linisin. Kaya't ang panganib ay hindi lang pinsala, kundi pati paglabas sa balita, demanda, isyong politikal, at pagiging sentro ng kwento. Maraming kumpanya ng pagpapadala ang ayaw maging sanhi ng pagtapon ng gasolina sa isa sa pinakamarupok na kapaligiran sa mundo dahil lang sa paghahanap ng shortcut. Ang tunay na laban ay hindi lang sa yelo, kundi kung kaya mong bumuo ng ekosistema dito. Dahil sa kakulangan ng maaasahang tulong, mas dumami ang trapiko sa Northern Sea Route ng Rusya. Gumastos ang Rusya ng 10 bilyon para sa isang fleet ng mga icebreaker na pinapagana ng nuklear at sunod-sunod na mga daungan sa Arctic. Ginugol ng Canada ang mga dekada sa pagturing sa Hilaga bilang ligaw na lugar na dapat protektahan. Nagtayo ang Rusya ng expressway, ang Canada ng bakod, pero kahit magtayo pa ng daungan o dumami ang icebreaker, may isang problemang nagpapalamig sa ruta. Ang batas ang hadlang. Pinakamalaking hadlang sa Northwest Passage ay hindi yelo o pera, kundi pagmamay-ari. Sino ang may-ari ng Hilaga? Sabi ng Canada sila ang may-ari. Sabi ng Estados Unidos wala pang may-ari. Ang argumento ay umiikot sa 4 na salita: internal waters versus international strait. Ayon sa Canada, ang passage ay internal waters, kaya sila ang may ganap na kontrol. Ayon sa Estados Unidos, international strait ito, kaya walang may-ari at hindi lang ito theoretical na hindi pagkakasundo. Ito ang magtatakda kung pwedeng pahintuin, inspeksyonin, singilin, o ipagbawal ang pagdaan ng barko. Kapag may alitan sa pagmamay-ari, sinusunod ng mga operator ang mahigpit na patakaran. Mas maraming ulat, pagsunod, panganib at pananagutang legal kapag nagkamali. Kayang iwasan ng mga kumpanya ang panganib, pero hindi ang hindi malinaw na awtoridad. Noong 2025, 13 lang ang nakatapos ng buong Northwest Passage, habang mahigit 100 ang dumaan sa Arctic route ng Russia. Sinasabi ng Washington na ang Northwest Passage ay international na kipot na nag-uugnay sa dalawang dagat at dapat malayang madaanan ng lahat ng bansa. Kasama rito ang barkong pandigma at submarino na dumadaan lang ayon sa United States. Ang kinatatakutan ay hindi Canada, kundi ang president na mabubuo. Kung gawing reguladong ruta ng isang bansa ang isang pandaigdigang shortcut, nagiging modelo ito para sa pagpapadala sa mga pinag-aagawang daanan ng tubig. Ibig sabihin nito ay may gastos ang kawalang katiyakan na pumapatay sa shortcut. Kayang mabuhay ng pagpapadala kahit may panganib kung di matatag ang patakaran. Pero kung di rin tiyak ang yelo at batas,
mas delikado. Hindi na susolusyonan ng legal na kawalang katiyakan ang problema sa yelo, nadaragdagan pa ito. Kahit nagtatalo ang mga gobyerno sa teritoryo at karapatan, tuloy ang mga hamon sa Northwest Passage. Kahit maging mas bukas ang Arctic, hindi ibig sabihin na agad itong magagamit. Ang bukas na tubig ay iba sa ligtas na tubig, at ang ligtas na tubig ay iba rin sa tubigan na mapagkakakitaan. Dapat munang maaasahan, may serbisyo, kayang magligtas, at malinaw ang batas sa Northwest Passage bago ito gawing normal. Pero may isa pang salik na di alintana ng mga chart ng yelo o legal na batayan, ang kargamento sa loob ng container. Hindi lang kahon ang nililipat ng mga kumpanya ng pagpapadala, kundi pera rin ng iba at ang mga customer ang pumipili ng tamang ruta. May mga kargamentong matibay, nakakainis lang pag nahuli. May iba namang marupok, pag nahuli wala nang halaga. Mayroon ding estratehiko na dapat hindi nahuhuli. Humihinto ang pabrika, napuputol ang kontrata at tumataas ang gastos lampas sa bayad sa kargamento. Ang pinakaabalang ruta ay hindi lang dahil sa lokasyon, kundi dahil regular at maaasahan ang biyahe. Hindi lang ang mga barko ang pinapasuong ng Northwest Passage sa panganib, pati na rin ang mga may-ari ng kargamento. Karamihan sa kanila ay hindi papayag, kaya nananatili itong kakaunti ang gumagamit. Mga barkong kayang maglayag sa Arctic para sa espesyal na misyon, turismo, pananaliksik, at mga kargamentong kayang maghintay ng delay. Hindi ito pandaigdigang daanan ng kalakalan. Sa ngayon, ang Northwest Passage ay parang isang expedition pa rin na paminsan-minsan lang ang tagumpay. Pwedeng daanan? Oo, pero maaasahan, hindi pa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isa pang tinig na hindi na pwedeng baliwalain, ang mga Inuit. Hindi walang laman ang Canadian Arctic. Para sa humigit kumulang 65,000 Inuit sa hilaga ng Canada, hindi ito isang shortcut. Ito ang kanilang tahanan at rutang ginagamit na nila sa loob ng libu-libong taon. Ang Arctic Policy ng Canada noong 2024 ay pinangunahan ng mga Inuit at inuugnay sa mga karapatan ng katutubo. Hiling ng mga grupong Inuit ang mahigpit na patakaran sa kalikasan, proteksyon ng mga lugar pangangaso at hayop, at bahagi sa kita mula sa shipping pagsapit ng 2026. Hindi lang sila tagamasid, sila ang tagapagbantay ng kanilang mundo at silang nagpapasya kung ano ang papayagan dito. Habang dumadaan sa Arctic ang mga barko, gumagamit sila ng mabigat na gasolina na naglalabas ng itim na karbon na parang uling. Sa ibang bahagi ng mundo, basta itong nawawala, pero sa Arctic, bumabagsak ito sa yelo at niyebe, nagpapabilis ng pagkatunaw at nagdudulot ng mas mapanganib na siklo. Mas maraming barko at uling, mas kaunting yelo, kaya mas dumarami pa ang barko. Kasama sa Arctic Plan ng Canada ang mahigpit na patakaran para sa kalikasan. Gusto nilang ipagbawal ang mabigat na gasolina at pilitin ang mga barko sumunod sa polar na patakaran. Ibig sabihin, ang pagpapadala ng barko sa Arctic ay may dagdag na pagsunod, limitasyon sa gasolina, inspeksyon at panganib. Dahil dito, lalong hindi naging kaakit-akit ang ruta para sa mga kumpanyang nagdadala ng halos walang tubong kargamento. Kung magagawa ng Canada na magtakda ng mga patakaran sa kalikasan para sa hilaga, sila rin ang epektibong magtatakda ng mga patakaran para sa hinaharap ng pandaigdigang kalakalan. Ayon sa ilang siyentipiko, posibleng sa 2040 ay maranasan ng Arctic ang unang tag-init na walang yelo. Bubukas ng maluwang ang Northwest Passage. At kapag nangyari iyon, magmumuka itong pinakamaikling daan. Isang asul na daanan ng tubig na dating may yelo, bagong linya sa mundo. Pero ang tanong, bukas na ba ito? Ang tanong ay kung kaya nitong umasta bilang normal na ruta ng pagpapadala. Ang mga pangunahing ruta ng pagpapadala ay nabubuo sa dekada ng pagiging maaasahan, infrastruktura at tiwala, hindi lang dahil sa isang magandang taon. Ang tunay na pandaigdigang ruta ay dapat may regular na serbisyo, maaasahang suporta, matatag na pagpapatupad, at mabilis na ekosistemang tumutugon sa problema. Kung umunlad ang mga bagay sa Arctic, maaaring magbago ang daanan, maging pansamantalang koridor, espesyal na opsyon sa kalakalan, at posibleng maging pangunahing ruta sa hinaharap. Pero hindi agad magbabago ang Northwest Passage kahit mawala ang yelo. Mananatili itong katulad ng dati hanggang mangyari iyon. Isang shortcut na mukhang perpekto sa mapa, pero nagiging bitag kapag sinubukan mong gamitin. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung gusto pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkikita tayo sa susunod sa Mapak.